Hanggang ngayon, hindi pa rin po natatapos ang eksena ng 18 Marites Este 18 Marines, mga kababayan. Sabalit ngayon sa pagkakataong ito, 'di ba, ang 18 Marines biglang naglaho matapos po silang ipasabpina, maging yung kanilang awarding ceremony ay hindi po natuloy dahil walang umattend kahit isa na members ng Marines dahil daw sa security threat. Pero alam naman natin, mga kababayan, tapos na ang kanilang eksena, tapos na ang kanilang trabaho at ang iba po ay natakot ng lumabas dahil nga sukol na sila. At sa pagkakataong ito, mga kababayan, nagsalita na po itong si NBI Director Attorney Melvin Matibag, mga ka-GPnatics, na kung saan po sa kanyang pag-iimbestiga daw di umano ay mayroong lag records, mga kababayan, ang air taxi na kung saan po itong si Saldico at ang 18 Marines, particularly itong si Tube, mga kababayan, ay wala pong record. Ito po, mga kababayan, kaya dito mukhang lulubog lalo ang mga Marines. Tuloy ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ilang punto ang kinwestiyon ng ahensya na laman ng kanilang sinumpaang salaysay. Ayun. Taliwas sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Saldico. Aray ko, mga kababayan. Okay. Kung 8 sa kanila, iniisip ko, 8 sa kanila hindi naka-assign kay Saldico. How on earth, mga kababayan, that they would able to deliver such money or a maletas, mga kababayan, to a particular public official? So, paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yun? Sa madaling sabi, mga kababayan, ano to? May orchestrated talaga? Naka-assign sa kanya. Sino po si kanya? Ay, hindi ko lang po pwede pang i-reveal Okay, yung personality. Ibig sabihin na yung 8 daw yon, mga kababayan, ay naka-assign sa kanya. Sinong kanya? Hindi ko pa po pwedeng i-reveal kung sino yung personality na yon. Pero mukhang mga kababayan, may idea na tayo kung sino, kung kanino naka-assign yung 8 na yon. Diba? Nung nakaraan, meron tayong nakita, meron tayong kinontent, mga ka-GPnatics, na kung saan po, yung dalawa yung na-confirm natin, Howie Boys ni Sara Duterte. So, ibig bang sabihin, ito ba ay nagdudugtong ngayon, may nexus, merong connection na yung 8 na yan, mga kababayan, ay naka-assign talaga kay Sara Duterte? So, dalawa yung na-confirm natin. Kay Sara Duterte naka-assign, Howie Boys niya, mga kababayan. Ayaw pang pangalanan ni Attorney Melvin Matibag Pero kumpirmado na natin yan. Hindi na tayo po hindi na natin sasabihin na hula lang 'Di ba? Pero sigurado tayo, yung 2 naka-assign kay Sara. Yung 6 kay Sara din, kaya malamang sa malamang. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na never nagkasama sina Ko at ang isa sa mga umano'y ex-marine na si Belnard Tube. Meron daw hawak na ebidensya ang NBI para patunayan ito. Minention po nila si Tube tsaka si Saldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsampinadusis tekum po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification, but since 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasaherong magkasama si Saldico at yung si Tube. Agoy, mga kababayan! Aray ko! Okay, so ganito ang siste. Kumbaga, doon sa kanilang affidavit, may sinumpahan silang salaysay doon na si, hindi ko alam kung pangalan niya is Bernard or basta si Tube, mga kababayan. Si Tube
ay merong sinumpaang salaysay. 'Di ba? Na sila ni Saldico ay nag-deliver daw po ng mga kababayan mali-maletang pera doon nga sa Ilocos, 'di ba? Na hindi nila masabi kung saan ba yung syudad, sa Lawag ba, sa Paway, mga ka-GPnatics, or sa Bigan. Yun yung mga tanong eh. 'Di ba? Ang sagot niya nung una, Paway daw. Nung sumunod, nandoon nakalagay sa affidavit. Pangatlo, mga kababayan, doon sa May Lake. Yan ang sagot. Ngayon, mga kababayan, nagsabpina duces tecum pala itong si Attorney Melvin Matibag sa air taxi. Kasi nandun sa affidavit eh. So pag nandun sa affidavit, sinumpaan mo yon, ibig sabihin may katotohanan. You have a personal knowledge on it, mga kababayan. Kaya yon ay binerify nitong si Melvin Matibag. Now, he found out, or they found out, mga kababayan, there's no such thing. There's no backlogs. There's no logs, mga kababayan, na magkasama etong si Saldico at si Tube. So how on earth, mga kababayan, sabi ko nga, paano nangyari na mayroon silang salaysay na ganito? Ngayon, mga ka-GPnatics, sino ang paniniwalaan natin? Oh. So yung po document yun. Oo. That is a Mama Nagari. document issued by air taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general Ano sabi niya? manager by air taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at tumitake off, umaalis po sa airport po, may record po lahat na pangalan yan. Kahit private plane pa po yan. Okay, so mga kababayan, wala nang wala nang sasabihin sila, private, kasi nakita ko yung post eh. May mga sumasagot, private yun eh, natural, walang magre-record. Mga kababayan, sa Air Taxi PH, tandaan po natin, lahat ng nagde-take off, lahat ng umaalis, public, private, mayroong record. Kinukuha yung mga pangalan. Okay, baka sasabihin na naman ng mga DDS, hindi naman kasama. May sinabi yung mga Marines na hindi sila sumasama sa pagdi-deliver. Hindi sila sumasakay doon sa eroplano. Wow, mga ka-GPnatics. Kasi mayroon ako narinig na ganyan eh. Na nandun lang daw, lang sila, naglalagay lang ng mga mali-maleta sa eroplano, pero sa deliver ay hindi sila kasama. Now, isipin mo, mga ka-GPnatics, sabi nyo hindi kayo kasama sa delivery. Kayo lang ay nag-aasikaso ng paglalagay or pagsasalansan sa eroplano. Tapos ngayon, hindi kayo kasama sa delivery. Pero sa ibang mga pahayag ninyo or ibang mga press conference, sinasabi nyo, kayo ang nag-deliver. So paano nangyari yon? Sali-saliwa, mga kababayan. Hindi kayo kasama sa delivery. Kayo lang ang nagsalansan. Pero sa isang interview, sinasabi nyo, kami ay nag-deliver sa bahay doon sa may lake. May lake, mga ka-GPnatics. Walang iya. Sabi ni Sir Leo, medyo mabilis ang NBI ngayon kaysa noon. Kaya nga halatado na itong si Melvin Matibag ay nagtatrabaho. Kahit kung ikukumpara natin sa sarili kong pananaw, kung itong si Santiago, tapos yung sumunod sa kanya na si Magno, mas mabilis itong si Melvin Matibag. At saka masasabi ko na matapang. Si Santiago kasi medyo umurong yung bayag eh. Ma'am Susan Martinez, Tita Josephine Scarlett ay true, naging GM siya sa airport, general manager. 7 PM na kasi dito sa amin, kaya dami nanonood. Ay, oo nga pala. Sabi ni Sentry, magkano daw ang dahilan ng panunuhol sa 18X Marine or X-Men at kinadepensor, dapat mahagilap ang NBI ang mga yan. Sir, nagtatago na yung mga Marine, kaya ang tawag ko dyan, kawawang cowboy. Mahirap yan, nagpapagamit sila, kita nyo mga ka-GPnatics, dahil lang sa pera, sumama sila dito. Ngayon, sila ngayon ang namumroblema. Oy, ang hirap kaya matulog, ang hirap tatago-tago, 'di ba? Darating ka sa punto na ganito, mga ka-GPnatics,
na ultimo hindi mo makasama yung pamilya mo. Hindi ka makatulog ng maayos, hindi ka makapag-isip ng maayos dahil sa mga kabaliwan ninyo, pera lang ang gusto nyo. Gusto nyo kasi easy money eh. Oh, ka-GP, hindi sila makakapasok sa rampa kung walang pass. Paanong makakapagsalansan sila ng pera sa eroplano? Correct, mga kababayan. 'Di ba? Ano na 'yun eh? Yung ginawa dito ni Melvin Matibag, mga ka-GP Natics, sinabpi na duces tecum. Ibig sabihin, lahat ng mga dokumento na meron ang tawag dito, Air Taxi PH, mga kababayan, ay kinuha ni Melvin Matibag. So, sinong paniniwalaan mo? Yung salita na walang ebidensya, mga kababayan, na mali-mali yung kanilang, or sabihin natin ay puro inconsistent ang kanilang mga sinasabi, tapos paniniwalaan mo? Syempre, paniniwalaan ko yung may dokumento na nagsasabi, eto lang, hindi nagkasama. Remember, 2022 to 2025, yung kinuhang mga dokumento nitong si Melvin Matibag. Sa makatuwid, mga kababayan, wala sa pagkakataon na yon, no? Wala sa pagkakataon na yon na sila ay nag-deliver talaga ng pera. O, dun sa Ilocos. Ngayon, mga ka-GP Natics, baka naman GP, 2022 backward, meron, hindi natin alam. Kasi, ang sinasabi lang naman, 2022, 2025, walang record na magkasama. 'Di ba? Kahit ano ang antok, kahit ako, anak, hindi lang ma-impeach ibibigay ko dyan. Ano to? Saan nila kinuha yung 805 billion na nagkasya sa maleta, GP? Sabi ko nga, mga kababayan simple math, 'di ba? Pinakita ko sa inyo yung pagko-compute nitong si Nico David, 'di ba, mga kababayan? Kahit si Ronald Llamas, kahit si Trillanes, sinasabi nila, pag 500 million a day na pagdi-deliver, mga ka-GP Natics, kasi 1 kilo ay 1 milyon, parang ganon. So 500 kilo, tama ba? Pag 500 million kada araw, dapat yun ang i-deliver. Walang putol yun sa loob ng 6 na taon, mga ka-GP Natics. Oh. Grabe palalait sa Marcos, kulang impeach dyan. Sabi ni Sir Leo, ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang naman. Ang kawawang mga cowboy, palagay ko, baka 2M bawat isa, hindi 2K na sinasabi nila. Outdated ata si Sir Leo. Hindi, ang sinasabi dito, 5M daw kada isa. Mga kababayan, ang binayad sa 18 Marines. Yung 2K ay 2K para doon kay doon sa isang journalist na nagsiwalat na si Mans Carpio ay naglabas ng 300 million. Oh. Yun. Napag-alaman ding sangkot sa iba pang kaso ang ilan sa alleged bad men, tulad ng frustrated murder, violence against women, at estafa. Grabe, frustrated murder, mga kababayan, ang kaso. Violence against women, at estafa. Ibig sabihin to mga to, mga kababayan, yung credibility pa lang nun pag may estafa, nagtatakbo ng pera, tapos may problem na may violation pa against women, or violence against women, mga kababayan, at frustrated murder, etong mga to, masasabi kong 'di ba, utusan para magkapera. Gagawin ang lahat para magkapera. Ito yung mga tipong tao, mga kababayan, na sinasanto ang pera. Okay? Ibig sabihin ng sinasanto, pinapanginoon ang pera. Ito mga taong ito, pag inopera mo ng pera, mga kababayan, kahit si Satanas papatayin. Diba? Gagawin ang lahat sa ngalan ng pera. Ang ibig sabihin nun. Pagkakatiwalaan mo to. Diba? Oy, GP, kala ko ba? Kahit nga nakakulong, kahit preso,
pwede namang maging testigo, pwedeng paniwalaan. Yes, indeed, tama po kayo. Wala naman tayong sinisino. Pagdating po sa bagay ng mga witness, wala tayong kinikilingan, wala tayong kinakampihan dyan. As long, mga kababayan, na tipong naibibigay nito, mga ka-GPnatics, yung atin pong satisfaction. Satisfied ba tayo sa kanilang mga pinagsasabi? Satisfied ba tayo sa kanilang mga statement? Sa pagkakataong ito, kayo nasasagot sa sarili nyo, you were not satisfied, mga kababayan. Dahil paiba-iba sila ng mga sinasabi. Dahil, mga kababayan, walang consistency ang kanilang mga pinagsasabi at walang ka-logic, mga kababayan. Bakit sila takot? Bakit sinasabi nila that they were threatened? That they had threat? Kaya sila ngayon nagtatago. Bakit ka matatakot? Ang taong bayan ay nakatutok. Ang taong bayan nagmamatsyag. Walang sino man makakagalaw sa inyo pag kayo ay nasa katotohanan. Di ba laon yun? Oo. May mga konsensya pa ba yung mga yan? Paano na ang mga anak nila? Again, tandaan natin, mga kababayan, speaking of konsensya. Dito, pag-uusapan din natin mamaya na yung kanilang pamilya ay tumutulong, nanghihingi na ng saklolo sa NBI. Dagdag ni Matibag, very odd, na iisa lang ang kanilang affidavit. Tinawag po namin sila 18. Pwede bang, ang una po namin sa pwede bang mag-issue kayo ng sarili nyong affidavit, ng sarili nyong salaysay. Dahil ang sworn affidavit po, that is a personal recollection of what you Correct. do, yung participation mo. So very unusual po na 18 na sasabihin mo, ganito yung kwento ko. Hindi naman kayo araw-araw sigurong kasama ko, totoo may nangyari yan. Hindi rin ligtas sa batikos ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Kasama siya sa mga perjury complaint na inihain ng ilang opisyal na idinawit sa issue. Meron po kaming mga abogadong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi po dapat kami magkukonsinti kung CPAR. isang maling gawain. We will not tolerate na may magsusumiti po ng maling paratang o maling ebidensya sa isang tao. Ayon Okay. Mga kababayan, paano kaya kung itong si Attorney Melvin Matibag at itong si Rodante Marcoleta ang magsagupa? Kasi kay Marcoleta, mga kababayan, he like to, di ba, gawing witness kagad itong 18 Marines. Ipatawag, imbestigahan. Bigyan ng time space, mga kababayan. Bigyan ng oras, gastusan ng gobyerno para sa kanilang mga salaysay. Magkaiba, no? Kasi yung iba, Lacson, Melvin Matibag, before they come to that, sabihin natin, stage, ang gagawin nila is to bet their 18 Marines. Mas maganda siguro yun. Kasi hindi tayo, kumbaga yung kasinungalingan ay hindi natin pagbibigyan. Kasi pag pinagbigyan mo ito na lumabas agad sa Senado, mga kababayan, baka maging propaganda lang ang gagawin eh. Gamitin lang ang Senado para sa kanilang sariling interes. 'Di ba? So, tama lang yung ginawa ni Melvin Matibag, tama lang yung ginawa ni Lacson. Kailangan muna ang standard operating procedure nila is to bet those 18 Marines. Baka mamaya meron lang mga kababayan na pumipilit, meron lang nagbabayad, may nagmamando dito sa mga ito. Yun din daw mismo kay Baligod, 103 na individual ang kinausap nito para lumantad pero 38 lang ang pumayag. Magsasagawa raw sana ng sariling press conference ang ilan pa sa kanila. Ano daw yon mga ka-GPnatics? Sa isang tao. Ayon din daw mismo kay Baligod, 103 na individual ang kinausap nito para lumantad pero 38 lang ang pumayag. Ayun mga ka-GPnatics, 103 ang kanilang gustong i-recruit.
Pero walang gusto. Ala, sino tumatawag? Teka guys ha. Utol ko tumatawag. Yon. 103 ang kinausap. Iilan lang po yung pumayag. So magandang anuhin natin to. Magandang ito ay debunk natin. Magandang ito ay isaayos. Kasi paano isaayos, GP? Kasi ang magiging impression ng tao kapag sinabi kasi sa mga unang balita na 100 plus daw ang susunod na lalabas. Ibig sabihin, mga kababayan, ganun, napakarami naman ata na napapayag itong mga to. Ibig sabihin, they were convinced because they saw something na totoo. Mga kababayan, ganun na magiging impression ng mga bubong mga tao, di ba? Ng mga DDS. At yung iba pa na pwede nilang paniwalain. So, we need to make it up. To make it right. Magsasagawa raw sana ng sariling press conference ang ilan pa sa kanila, pero tila hindi na ito itutuloy. Baka hindi na po dahil ngayon nga sinasabi nila natatakot pero very coincidental na nung nilabas namin yung subpoena, that's the time na biglang may threat sa buhay nila. Alam na mga kababayan kasi when you deploy mga kababayan yung subpoena, syempre papatawag to mga to. Ang magiging resulta is that syempre pag pinatawag magkakaroon ng cross-examination. 'Di ba? Remember yung kanilang sinumpang salaysay mga kababayan is very odd. Sabi ni Melvin Matibag, very odd. Ano to? Laging magkakasama. Sabi din ni Boying Rimulya, ano to mga kababayan, hindi sila naghihiwalay kahit isang beses na lahat ng lakad ay magkakasama sila? Now, sila po ay ipapatawag, sinabpina, kailangan nilang sumagot, kailangan nilang magkwento. Siyempre, mga ka-GPnatics, hindi naman mga bobo itong mga to. During the cross-examination, makikita nila kung sino yung nagsisinungaling. Makikita nila kung sino nagsasabi ng totoo. At sino, mga kababayan, yung tawag dito, taga-tahol lang. No? Kaya biglang, sabi ni Melvin Matibag, parang nagkataon lang ba to? Coincidence lang ba to? Na nung binigyan ng subpoena, biglang-bigla na lang sasabihin sila ay magtatago na dahil meron silang security threat. Pero nung wala pang subpoena, mga kababayan, bida-bida. May alok naman si Matibag sa 18 alleged ex-Marines na nangangamba umano sa kanilang seguridad. As the director of the NBI and the entire strength of NBI, kung meron pong threat sa kanila to do harm, we're offering the professional service of NBI. We can even provide safe houses for them. And kung may mangyari sa kanila during the time that they are under our care, I will be personally responsible in the entire bureau. Tama. Mga kababayan, ako I totally agree with it. Kasi unang-una, walang iba na pwedeng makatulong sa kanila ng sobrang secured, okay? Kung hindi ang NBI. Mga ka-GPnatics, kung talagang totoo ang kanilang mga sinasabi, kung totoo na may death threat ang mga ito, may security threat, no? Ang makakatulong sa kanila is NBI at masisecure nito yung kanilang security. Masisecure din mga kababayan na itong mga ito ay makakapagsalita ng wala pong mananakot sa kanila. Masasabi nila, magagawa nila ang kanilang lahat ng gusto. 'Di ba? Kapag sila ay nakipagtulungan sa NBI. Unless, mga kababayan, ayaw nila makipagtulungan dahil walang katotohanan ang kanilang mga alegasyon. Kapag yan may bumaliktad at naging witness, lagot si Defensor at Marcobet Shabet. Sigurado. Antayin natin. 'Di ba? Magigisa talaga, Sir Tony. Magigisa talaga ng husto etong mga Marines na to pag nagkataon. Diyos ko. Okay, so iwan na natin yan. Ito naman ang pag-usapan natin, guys. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta pala ulit sa atin, ha? At ang bilis dumami ulit ng mga subscriber natin.
Good morning to everyone, mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin.